I praise the Lord because Bishop Carminia had explained well, and we can say that the presentation of Bishop Carms can be considered spoon-feeding for all those who are taking exams, like all of you here. No? Ngayon, ay meron kasing mga susulit o exam. Halimbawa, si Bishop Noel Ortigas, sabi ko sa kanya, matagal na yun, Brother Noel, in truth, we can consider you already as a bishop of the Lord, for the reason that you're one of the pioneers in the All for Jesus. Pero sabi niya, tingnan yung sagot niya, Brother Eugene, I have to undertake the exam. Kailangan dumaan ako noon. So, I will give you the questionnaires, 73 questionnaires in English. And he was very researchful in taking that exam. Dahil walang spoon-feeding doon, kung ngayon eh. Wala. Ang kanyang pag-exam ay all about research of what was there in the has been there in the questions. Yun ang sinasagutan niya by his research from the Bible. And praise the Lord, testimony tungkol sa magandang ginawa sa kanya ni Lord. Una, nasagutan niya yung mga tanong. If I remember it right, kulang na lang ng 8 na dapat niya masagutan ng tama. Sabi ko, continuously make a research to answer these questions. Tinyaga niya, sinagutan. Nasagutan ng tama, biblically, with explanation ng verses, yung 5. 3 na lang natira. 3 na lang yan ako, brother. Tagpusin mo na, research mo na, para maging 100% yan. Nag-research naman siya, ang pasagot niya, biblically, nagawa niya, na-complete niya, 100% for the glory of Jesus. Nasa akin yung mga sagot niya, all in English answers with explanation from the specific verses regarding the question. Ngayon, dito tayo sa inyasay sa akin. Ang talaga sana mag-represent ito, si Bishop Ihu eh. Pinasa sa akin eh. Hindi mo lang makatanggi. Alang-alang kay Lord. Number 7, biblically prove that the only absolutely right, na dalawa yung right to, or therefore everyone in all of reality is to be, to have, and to do all completely, directly, and permanently, from, on, in, through, with, to, and for the Lord Jesus Christ Himself. Yan nga from, on, in, to, with, to, and for, lagi yung mababas sa creed dyan. Ang daming beses na inuulit dyan, Kaya sa Tagalog, sa abot kaya yung bigay sa akin ng Panginoon, ganito na sa Tagalog, sa mouse mo nga pakigalong natin. Patunayan ayon sa banal na kasulatan na ang tanging walang pagbabago na tamang alituntunin para sa lahat ng nasa anumang kalagayan in all of reality, ay ito, na ang lahat sa buhay ng bawat isa ay mangyari to have, at magkaroon, maganap, at magkaroon ng pasiya na ang lahat ng bagay sa kanyang buhay, yun na nga yung from, on, into, with, to, and formula,
from, on, nakasali, in, nakapaloob, through, sa pamamagitan, with, kalakip, tsaka to, ukol, and for, at para sa Panginoong Yesus. Yun ang patutunayan ayon sa banal na kasulatan. Ngayon, kung ating laging naririnig sa mga preachings, sa pagbabasa rin natin ng Bible, mapapatunayan natin na ang tama nga nitong tuning, absolutely right order, para sa ating lahat, ay maging o mangyari at magkaroon tayo at gawin natin ng lubos na tuloy at walang hanggan permanently. No? Dahil nga lahat sa buhay natin, yan lang, self-explanatory na patutunayan natin galing yan lahat sa Panginoong Kristo. Lahat-lahat. Yun ang sinasaad ng question. So, ngayon, kayo maglalagay ng verse dahil hindi ko na nagawang ilagay. Si Bishop Carmina, okay na ilagay niya. Okay na okay. Yun ang pagkukulang na sinasabi ko. Ngayon, sa totoo naman, sa pag-aaral natin ng Bible, may itinuro dyan, halimbawa, 1 Corinthians 8:6. Sa pag-aaral natin ng Word of God, kinakailangan din sa atin na tayo may kahalo din ang pagsasaliksik sa mga original text ng definitions ng Word of God. No? Diba, ginamit din yung for unto us there is but one God the Father, of whom are all things and we of Him. Parang lumilitaw doon, lahat din ng bagay sa Ama rin ang galing. Pero may kasunod yun. And one Lord Jesus Christ, by whom, by whom are all things. No? Yung Ama, siyang nagbigay. Kanino binigay? Binigay na ba kagad sa atin ng direkta ng Ama yun? Hindi. Binigay niya lahat sa anak, lahat ng bagay, John 3:35, alam na ninyo siguro lahat dyan, no? Ngayon, matapos maibigay ng Ama, the actual doer of giving to all, or for all, Acts 17:25, ay si Lord Jesus na gumaganap nun, hindi na yung Father yun. Pero ang talagang ibinigay ng Father sa ating lahat, yung anak. The Son has been given for all of us by the Father, John 3:16. Sapagkat yung pagbibigay na yun ng Ama tungkol sa kanyang anak, connected verse yung Romans 8:32. He that spared not His own Son, but has freely give for us, kasama yung lahat ng bagay na yun. Yun, hindi tatanggi na naman maibigay sa atin ang lahat ng bagay kasama ang kanyang anak. Bakit kasama ang kanyang anak? Because the Son is the actual doer of giving all provisions for all of us. Hindi ang gumaganap na yung Father. No? Yun, kaya, yun ang kailangan alam natin yun. Yung mga verses niyan, dapat laging nakatatak na sa kalooban natin. Kasi ang purpose nito, nung pinropose ni Archbishop Marna na magkaroon tayo ng pagkakaroon ng kaalaman sa mga questioners na ito. Saan man tayo magpuntang lahat, kinakailangan, we have one doctrine of the Lord Jesus Christ that we will bring to all, to many people. Hindi po pwede yung dadampo tayo sa ibang church dahil kanilang research na karaniwan doon, merong mga pagsinuri, may kahalong mga opinion, doctrinal opinion, na not biblical. Yung pinresent ni Bishop Carmina kanina, kailangan tayo nasa Christological, Christo-regulated, Christo
normative, Christocentric ang lahat sa ating buhay. Laging nababanggit yun sa creed, yung wala yun, apat na yun na pamantayan ang lahat ng tama. Si Lord Jesus yun. Ngayon, doon sa number 8, sa Tagalog ko na ilagay yung number 8, ayan. Tapos sa ilalim yung English. Patunayan, ayon sa banal na kasulatan na ang walang hanggang tipan, eternal covenant ng tatlong persona na isang uring Diyos ay lahatan na ukol sa Panginoong Yesus. O yun ang patutunayan sa sagutin. Dahil in logical biblical explanation, paano ba nagkaroon ng eternal covenant yung Trinity? At bakit eternal covenant? Pero kayo magbibigay ng verse, no? Sa logic niya, no? Walang hanggang silang Diyos eh. Hindi kamukha natin namamatay tayo. Tayo, di pwedeng magkaroon ng eternal covenant in ourselves as created humankind. Why? Even the covenant of marriage will end in death. Pag namatay na, tapos na yung covenant of marriage. Patay na. Kaya, till death do us part, yung may mga asawa. But the Trinity, their eternal covenant will never end. Hindi matatapos yan. Kaya nga eternal covenant. Paano sila nagtipan sa kanilang sarili? May mga examples dyan. The father and son relationship. Covenant yun eh. Sa ibang church, may mali ng opinion dyan. Si Jesus daw, pinanganak ng ama literally. Ewan ko kung narinig na ninyo. From the bosom of the Father daw si Jesus nang galing. Oh, mali yun. But Psalms 2 verse 7, I will tell you the decree of the Lord. Sabi ron, connected yung Hebrews 1:5. Today, thou art my son. Today, I have begotten thee. Pag niliteral yung begotten pinanganak kita ngayon. Baka niliteral yun ni Soriano. Hindi ganun yun. And I will be to you a father, and you shall be my son, and I will be to you a father. Pagtuturingan na yun. It is eternal covenant. At meron pa, marami pa yung bagay na nakapalag sa covenant na yan about everything in their relationship, in their functions. There can be considered the eternal covenant in their functions. Dahil kung walang eternal covenant yan, isipin nyo, napakagulong pagsasamahan ng walang kasunduan. Yung covenant pwede sabihin sa Tagalog na tipan, kasunduan, o sa kanilang mga paninindigan na pagkakaisa. Yeah. Kung walang eternal covenant ang tatlong persona, may pagkakaisa ba yung mga yan? Tiyak wala. Pero dahil sila, sa uri nila, uring Diyos yan, and in all their ways, they are perfect. They can never commit any mistakes. Kaya, sa pagkakasundo nila, wala doon yung pagsuway sa kasunduan. Wala sa kanila yung di pagkakaunawaan sa kasunduan. It is very clear to each one of them about their covenant. Ngayon, yung mga verses tungkol sa covenant nila, no, yun, ang isasagot ninyo kung saan naroon yung kanilang walang hanggang pagkakasunduan. Ngayon, may ipapaliwanag pa rin kayo. Binigyan ko lang kayo ng mga pwede na masabing clue tungkol sa kanilang pinagkakasunduan. Pwede rin itanong dyan. Ano-ano pa ba ang pagkakasunduan nila na ginanap nila in eternity na nangyari?
Oh, naku, kung tatalakayin natin ang internal covenant, sabi nga ni Reverend Archbishop Correct, isa sa napakahalagang major doctrine niya, marami ayaw pahalagahan niya. Marami, pagka itong mga dinidiscuss sa questionnaires na ito, ituturo sa mga mag-aaral, minsan nalulungkot ako talaga dahil doon magpa-enroll yung mga taga-Cavite. Teka, may taga-Cavite ba rito? Oh, wala. Nung malaman nila ang ituturo, itong mga ito, nagpa-enroll nga 20 kabataan. Nung dumating kami ni Bishop Rory, isa man sa kabataan, wala. Ang sagot daw, Papay, bakit basta pinapunta ninyo rito si Bishop Eugene, dapat si Redmar ang mag-a-assign na magtuturo sa amin. Na ibig sabihin nun, kung sino gusto nilang teacher, ang pakikinggan nilang magturo. Doon ako nalungkot, sabi ko, Lord, baka hindi ako para talaga sa taga-Cavite. Kaya hindi ako para talaga sa doon ko dinadala. Oh. Pero, naligayahan naman ako sa kabilang tao. Pagdating naman yung sarili kong probinsya, sa Bulacan, taga-Sulape lang Diyos sa San Jose del Monte. Ako dahil wala naman dito yun eh. Pero alam niyo ba kung ang pag-aaralan ay Christian living, nakapaloob lang dito sa major doctrine yan eh. In simple biblical answer, Christian living is to be all for Jesus. In many ways of the Lord. Sa characteristics nyo na niya, one way but many characteristics yung way ni Lord na yun. The way of the Lord is the way of righteousness. The way of the Lord is the way of holiness. The way of the Lord is the way of peace. The way of understanding. Ako, check na, 21 yun. Andun yun. Nakakatuwa ang nag-aaral na naliligayahan tayo pag talagang sinisikap matutuhan yung mga major doctrine. Kumbaga, merong mga nag-aaral, kumbaga sa naliligo, nalulunod sa isang batyang tubig. Figuratively, nakukuha ba ninyo? Meron namang mga talagang matyagang mag-aaral, nakakalangoy sa napakalaking na dagat. Ang Word of God, symbolic na water yan eh. Tubig. Sa pagiging born again, we must be born of God by water and by the Spirit. No? Doon sa sinasabi na, except a man be born of water and of the Spirit, he cannot enter the kingdom of God. Ano yung water doon? Yun ang water symbolic, symbol ng Word of God. 1 Peter 1:23. No? Kaya, itong Word of God kapag pinag-aaralan natin, halimbawa, dito na, biblically prove that the eternal covenant of the God-kind Trinity is all for Jesus. Kaya yung pinaliwanag ni Archbishop Redmar kanina na nalungkot siya nung malaman niya maraming churches. Ayaw nila ng direkta prayer sa kay Lord Jesus. Am I right, Redmar? Bakit gano'n sila? This is the reason they never learned these teachings of the Lord Jesus about their covenant, about the Trinity, about their functions, about the eternal purpose. Wala. Hindi nila binigyan pansin nyo. The only reason why they have is that their personal opinion to pray to the Father in the name of Jesus. Pero yung ganong prayer, sa totoo lang, wala sa Bible ng ganon. Dahil paliwanag ng Redmar, mga prayer dyan sa New Testament, even just mentioning Lord, it is posed to Jesus. Diba? Sabi ni Peter, nung malulunod, Lord, save me. Then, ang Panginoon acknowledge in His prayer to be saved. Pag hindi kinonsider na prayer yung ganon, ano ba ang definition ng prayer? Our life must be a prayerful life. Ngayon, kaya, sa covenant ng Trinity, pinapatunayan dyan na sa kasunduan nilang tatlo, pasasakop tayo sa
kondisyon ng kanilang kasunduan. Pasasakop tayo diyan. Pag hindi, wala tayo sa larangan ng pagtatalaga ng buhay sa Panginoon Jesus. Example, sa Old Testament, may covenant ang Panginoon sa mga nilikha. Yung covenant nila ngayon, ang batayan ng tamang pakikipagtipan natin sa Panginoon at sa kapwa. No? Dahil ang perfect norm of right relationship in their covenant, yung Trinity. Wala kontrahan sa kanila. Tingnan nyo, payag yung Ama na ang lahat ng bagay na nilikha ng Kristo. Bagamat inyaalay ng Kristo sa Ama yun, sabi ng Panginoon Kristo, pero yung lahat ng sa akin ay sa iyo rin, Ama. At lahat naman ng sa iyo, Ama, sa akin. Eh bakit kinlay niya sa kanya yung lahat ng sa Ama? Sapagkat ibinigay sa kanya ng Ama lahat yun. O, mag-isip kayo, yung may kasunduan o may gusto lang na pahayag ang Panginoon na yun claim niya. Nakabatayo sa eternal covenant. Somehow sa right na nung mouse. Kaya, okay. Yun. Kaya, dito sa banal na kasulatan, yung walang hanggang tipan, eternal covenant ng tatlong persona, hanggang saan yan? Kapag naroon na tayo, tuloy ang covenant nila na yan, ano, in eternity. No? Ngayon, doon sa question number 9, naman tayo, no? Patunayan na ang banal na kasulatan na nasulat na salita ng Diyos ay kapahayagan ng walang hanggang biyaya. Eternal grace. Ano? Kapahayagan ng walang hanggang nasa 9 na tayo, no? Sa English nga mo nabasa, biblically prove that the Bible as the written word of God, which is the testimony of Jesus. Ito, pinaliwanag ni Bishop Clark ito, no? Is justly demonstrable, existentially verifiable by an eschatological ascertainable for all concerned. Ipaliwanag kung bakit ang banal na kasultan ng Bible na nasulat na salita ng Diyos ay kapahayagan ng walang hanggang biyaya, walang pagbabagong katotohanan, at dalisay na makatwiran na ito ay mula, ay na naman yung from on, into, with, to, and for. Ngayon, yung salitang na Tagalog na biyaya, grace, ng Panginoon, yung biyaya na yan unmerited favor sa atin, dahil tayo ay lahat kasalanan. Kaya, binigay yung grace na yun sa atin kasi wala tayong magagawa kung hindi tayo bibigyan ng pagmamagandang ng unmerited favor, especially in about redemption and salvation and giving of eternal life. Hindi karapat-dapat sa atin yun, pero pinaging karapat-dapat ng Panginoon na siya ang tumubos na sa atin sa kasalanan. Kaya, dito sa banal na kasulatan, na nasulat nga na salita ng Diyos, na yung walang hanggang biyaya na yon, na tinutukoy din ang walang hanggang pagbabagong katotohanan yun. Yung eternal grace na yan, hindi binabago yan kailanman. Yan ay steady na talagang bigay sa atin yan ng Panginoon Jesus. Kaya walang pagbabagong katotohanan at dalisay na makatwiran. Yung dalisay, naintindihan ba natin lahat yung salitang dalisay? Meron tayong Christian song yan pusong dalisay. Ibig sabihin ng dalisay, free from
pollutions of sin. O, yun. Walang kahalong masama na makatwira na ito, yung biyaya na yun ay mula, nakasalig, nakapaloob sa pamamagitan, kalakip, ukol, at para sa Panginoon Sus. Lahat ng ginawa ng Paris na pabor para sa atin, yun, kaya ginawa yun para din sa kanyang kaluwalhatian, yun, for His glory. Dahil yun ang kailangan mangyari na lahat ng bagay na bagay sa ating buhay, walang sa ating galing. Lahat sa Kanya. Kaya wala tayong pagmamalaking sa atin talaga ng galing liban sa isang natatanging bagay. Ano yun? Kailangan alam natin ito. Ang gusto ng Panginoon sa ating lahat na manggaling na sa atin talaga manggagaling. From all of us. Yung magpasya tayo kung talagang sa Kanya tayo sasampalataya, aasa, iibig, maglilingkod, magtitiwala, yung limang yun. Sa ating kapasyahan manggagaling yun, hindi niya tayo pipilitin, hindi niya tayo pupwersahin. Gusto niyang sa ating galing yun. Because we are not created as robot na siya rin ang lalagay ng ipapasya natin. Hindi ganon siya. Kung paano nagpasya silang tatlo in eternal covenant na, sasadyain natin matubos ang nilalang. Gagawin natin yan. At isa sa kanila gaganap. Pasya nila yun. Hindi mababago yung pasya na yun. Kaya yung biyayang bigay na yun, hindi rin magbabago yung katotohanan patatanggap sa atin yun sa kondisyon na ang manggagaling lang sa ating lahat, yung pasya natin, iibig ba tayo sa Kanya na higit sa lahat na pag-ibig, walang kapantay na pag-ibig sa Kanya. Yun sa ating manggagaling yun, walang iba kundi yun ang manggagaling sa atin. Our decision making, yun ang tinatawag na commitment. Without commitment of all to the Lord Jesus, kaya sa Kanya mauukol lahat yun. Walang ibang pag-uukulan. Alangan naman ibigay ng Panginoon na maukol kay Satanas at sa masama. Hindi pwedeng mangyari yun. Sa Kanya rin iuukol. Ang iuukol doon, yung glory. Na anumang bigay sa atin, iuukol natin for His glory, to please Him. Halimbawa, music ministry, preaching ministry, evangelism ministry, household ministry, naku lahat na. Kaya naman tayo nagkaroon ng household ministry, nagbigay siya ng tahanan, nagbigay siya ng tustos ng pangailangan, refrigerator, kalan, higaan, etc. Paano natin iuukol lahat sa Kanya? Hindi naman siya ang gagamit niya. Gagamitin natin yan ayon sa Kanyang kagustuhan. Example, ang may asawa na, ang laging kasama niya sa kanyang higaang kama, asawa niya. Hindi yung ang kakasamahin niya doon. Iba pag wala yung asawa at nasa malayo. Yung all for Jesus niya, pati yung kama niya na may nakalagay sa Bible niya na ang marriage should not be tainted by immoralities. Sinasummarize ko yung verse na yun. Lahat, pati pagkain natin, everything in our life, kay Lord galing yan. Yung ukol natin sa Kanyang kaluwalhatian yan, lahat. Pati internal organs natin, nakaukol dapat kay Lord yan. Ang taming tao, yung kaya nasisira internal organ, hindi nag-all for Jesus yung kanyang kapasyahan na ang kanyang liver ay alagaan para kay Lord. Nilalasing pati yung liver ng alak. Di ba? Kaya namamatay yung mga may liver cirrhosis sa alak yun kung yan ba naman lagi nagwa-water therapy yan. Yun ang all for Jesus. Drink more water for cleansing of our internal organ. Ngayon,
sa pagkakapahayag ng katiyakan ng nilikha. Teka, ulitin ko yun. Makaraman yung 7 preposition ng mula, nakasalig, nakapaloob sa pamagitan, kalaki, tukol at para sa Panginoong Sus. Gayon pa man, however, naghahayag din ito ng kawalang katiyakan sa mga nilikha at kasinungalingan ng mga laban sa tatlong persona na nagkakaisa na ang lahat ay para sa Panginoong Sus. Maraming laban dyan eh. Tingnan nyo. Ang mga sektang tinayo rito, marami dyan hindi all for Jesus eh. Pero tinanggap yan ng Securities and Exchange Commission. Kayo na makapasasagot dyan. Ang mga iglesia ni Manalo ba, all for Jesus? Hindi. Sa totoo lang, paano pag-aaralan niya ng eternal covenant sa kanilang paniniwala? Ang Diyos lang yung Ama. O, ano, isang malaking deviations na yun from the truth. Ganon din sa Saksi ni Jehovah. Minamaliit nila ang Panginoong Kristo na taong binigyan lang ng kapangyarihan ng Diyos. O, sa Muslim naman, lalo dinisregard siya. Propeta lang yan ang karaniwang tao. Talagang dinaliwala nila. Ang hindi nila alam, yung pagbaliwala nila na yun, hanggang makamatayan nila yun, talagang cast out sila at rejected sila ng Panginoon Jesus. Kaya kinakailangan, mahalaga sa atin na malaman natin na ang mga mahalagang katotohanan laban sa kasinungalingan na tayo'y magkaroon ng pagkakaisa na ang tatlong persona ay talagang naroon sa kawalang hanggan, existing without beginning, neither ending, na silang tatlo sa pinagkasunduan ay magkaroon ng isang sasambahin, iibigin, paglilingkuran ng lahat. At yun ay ang Panginoon Jesus. No? Kaya nga, Trinitarian or for Jesus, Ecclesia of the Lord God ang ating paninindigan. Kaya ito may tuturing nating non-sectarian, ito tunay na non-sectarian. Dahil ang religious sect, ang sect ay heresy, deviation from the truth of the Lord Jesus. Hiwalay sa katotohanan, hinaluan ng opinion yung mga teachings. No? Paano nilang tatanggapin na, yan nga, merong tatlong persona na isa sa uri na sa pagkakaisa natin sa kanilang tatlo, na isa lang sa kanilang pag-uukulan ng lahat, ayaw nila ng gayong mga kaalaman. Dire-reject nila yan. O, kasi, doon nakapanlinang ang Diablo. Pero pag alam na alam natin ito, at talagang pinamuhay natin itong mga aral ng Panginoon na yan, kaya yan ang nalagay ng question. Ito isang matibay na kaganapan sa ating buhay. Reality. May hirapang pumasok si Satanas sa buhay natin. Pag yan ang pinanindigan natin. Maraming tao, kaya napapasok ni Satanas sa buhay. Hindi nila talagang kilala si Lord Jesus. Lalo hindi nila kilala ang God the Father at the Holy Spirit. Yun ang isang dahilan. Oh, simple lang na explanation dyan. Marami ang pinag-uukulan ng lahat sa buhay nila hindi totoong Diyos. Tingnan nyo, yung Diyos nila sa Quiapo, nagtitipon-tipon sila ng taong-taong doon. Pilit na gustong makapitan yung kahoy na kay itim-itim na yun, kahit masaktan. Tingnan nyo tunay na Jesus natin. Makakalapit tayo na hindi natin siya mahahawakan. By faith, hope, and love, and service for Him. Yun ang paglapit natin kay Lord. Hindi tayo gusto ng Panginoon na sasaktan. Kaya, ang Islam, walang ribulto. Pero tingnan naman, pagkakananalangin nyo sa kanilang anak, dadapain yung sako, nakayup-yup sila sa lupa ng ganyan. Sa kanilang anak.
katang isip lang yung Diyos na yun. Ang katwiran ng mga yan, bakit kami nabubuhay pa rin kung talagang hindi totoong Diyos yung aming sinasamba, yumayaman din sila. Paano? Hindi nila alam yung Acts 17:25 na kahit masasama, nakakatanggap pa rin ang pagpapala ng Panginoon sa tinatawag na universal grace. He gives to all life, bread, and all things. Kaya lang, pagdating doon sa all things, magkakahiwalay na yan pagkakanamatay ng tao. Yung mapupunta sa buhay na walang hanggan, yun ang magtatamasa ng all things bilang kasamang tagapagmana ng Panginoon ng lahat ng bagay. Joint heir of the Lord Jesus. 1 Corinthians 3:21-22. Kung tayo na kay Lord Jesus, lahat ng bagay atin sa kanyang pagpapamana. Doon sa mga ayaw manampalataya sa kanya, yun nga, nasa sectarian church. Ang sinampalatayanan, mga Diyos-Diyosan. Pag naroon na sa impyerno yun, ano lang ang meron daw, tatatlo lang. Apoy, asupre, uod na di namamatay. Yun lang ang kasama nila. At ang kasama nila ron, hindi si Lord Jesus, si Satanas. Ayun. Ewan natin kung doon merong nakakangiti. Dito, with all smile tayo pag si Lord Jesus ang kasama natin. Because of His loving kindness. Ngayon, kaya, maraming kontra sa pag-offer Jesus, etong isa pang dahilang biblikal na. John 3:19, if I remember it right. And this is the condemnation that the light has come, that the light has come into the world. But men love darkness rather than light, because their deeds are evil. Those who are workers of evil, they don't want to come to the light, lest their deeds be exposed. But those who know the truth, they approach the light, that their works might be known, wrought in God, na yun ay mula sa Diyos. Ganun ang nangyayari. Kaya, hindi ngayon nadala natin sa congregation ng tao, mag-o-offer Jesus talaga yun. Hindi ngayon dumalo sa Bible study, kaya nang mag-o-offer Jesus siya. Si Lord na nakakalam kung gaano katotoo yung dinala natin tao kay Lord. Ayun. Dahil marami na dito nangyari sa offer Jesus na naisama sa church, nakadalo ng Bible study, hindi magtatagal, nawawala. Pero kapag alam natin yung mga pinag-aaralan natin na yan, natutuhan natin yan, doon titingnan ng Panginoon. Ibig sabihin, Kanya ba talaga tayo? Hindi tayo dapat maging mapagpa-impress lang sa tao, kundi to please Him. Bakit? No? Tingnan nyo, dinala natin sa pag-offer Jesus. Nag-aral, naging matalino naman, nalaman yung doctrine. Praise the Lord. Nung marunong na, nagkaroon ng mga gawain malapit sa mga bundok. Walang mall doon. Walang makikitang mga kasayahan lugar. Doon siya pinadala ng Panginoon. Walang makakain ng mga Jollibee, walang ano, magtitis na ng mga gulay-gulay. O, mga kamote, ganyan. Baka sabihin, oy, hindi ako talaga tinawag dyan. Meron nga dito sa atin, noong early 1970s and 80s, pag dumating pa sa fellowship sa Shangri-La, naka-Amerikano pa yun, pero pagdadalhin mo yun sa mga squatter area, hindi raw siya doon tinawag ng Panginoon. Tatrabaho yun, mataas ang posisyon nun sa trabaho niya eh. Wala lang ito yun. O ganun ba ang pag-o-offer Jesus? Dahil ibig sabihin, kasama rin yun sa sumasalungat doon sa lahat ng bagay para kay Lord. Yung pagpunta na sa mga squatter, all for Jesus, work din yun eh. Ang pupunta na lang ba natin, puro mayayaman. Paano yung mga naghihirap na tao, kailangan din yung daling kay Lord Jesus. Number, ano ba tayo na? Number 11 na.
ihanay at ilahad ang apat na kabuuan ng lahat ng may kaganapan na nasa sa banal na kasulatan na ito'y Bible. Enumerate and describe the four main constituents of the entire biblical reality. Apat yan. Ang reality na nagaganap dito sa biblical reality, kayo maglalagay ng verses. Ngayon, naipaliwanag na rin Bishop Carmine, paglalagay ng verses. May reality in eternity ang Trinity. Yan, ang eternal reality of the Trinity. No beginning, no ending. May reality ang created kind. Created kind, saka itong sumunod din sa created kind. Teka, nakahati yung created kind Meron yung mga subhuman creation. Yung apat na kalagayan na yan ng mga pangyayari dito. Yan, pati yung mga elemental being na created by the Lord, kasama dyan. Even invisible things created by the Lord, kasama dyan sa elemental created being yan. So, yun. Pero, may mga verses sa Bible niya, yung mga ganyan, na mariresearch ninyo. Pero, magbibigay naman ako ng example para hindi naman masyadong researchful kayo, kundi school feeling ng konti. Just sa reality ng Diyos, ng tatlong persona, yung existence nila dyan na kanilang kaganapan ng pagka-Diyos, wala pang nilalang dyan na nalilikha, naroon na sila in reality. At ang kakaibahan ng reality ng Diyos sa atin, ano yun? In their characteristics. In their characteristics, among the three, no one else among them had committed any sin. Banal silang tatlo. In the reality, as God. Not the same about the created being. Ano bang mga created being? Perishable, fallible. In reality yan. At saka sa tao yan at saka angelic being. At just knowing things by the instructions and learning from teachings of the Lord, and in studying in school. Pero itong Trinity, ang kaalaman nila, eternal din. Inherent sa kanila yun. Ngayon, baka sabihin naman ng iba, bakit sinasabi ng Panginoon Kristo doon sa John 12:49 to 50 na lahat lang na sinasabi niya yung inyuutos ng Ama na itinuro sa kanyang sabihin niya dahil nag-aaral din ba si Lord Jesus? No, ang ibig sabihin doon, sa kanilang kasunduan din yun na kung ano lang yan, ibinigay ng Amang sasabihin ng Panginoon Kristo, ipapahayag sa ating lahat dahil sa kasunduan natin yun ang sasabihin, ipapahayag ng Panginoon. Because in the reality, as God, yun nga, meron silang orderliness in their functions, in eternal purpose. Ephesians 3:11. Hindi pwedeng wala. Dahil tingnan nyo, sa kanilang reality, bagamat pantay-pantay silang Diyos, tatlong persona, doon sila may pagkakaiba sa personal identity. Invisible, unapproachable, inaudible, at saka yung invisible, inaudible, unapproachable, yung pang-apat. Okay.
Yun, personal characteristics ng Father, yun. Pero kapantay siya ng pagka-Diyos ng dalawa pa. Ang Panginoon Kristo, the personal, singular, exclusively self-revealing God among the three. Yun ang reality naman ng personality ng Panginoon. In detailed explanation, yung Holy Spirit, yung bang Holy Spirit, makikita rin nakamukha ni Lord Jesus. Kayo na nakakalam no, nasumagot. No. John 14:17. However, the Holy Spirit have manifestations in different forms, symbolic forms. Yun naman ang kanyang personality, and it is the reality of the personal characteristics of the Holy Spirit. Kaya kung ihimay-himayin natin yan sa reality ng tatlong persona, malawak din ang masasaliksik nating reality nila, nakaiba sa atin. Ngayon, sa apat na yan, lahat na yan, may mga verses sa Bible yan. Di ko lang alam, kayo na nakakalam kung saan yung makukuha yung verses na yun ng Bible. Dahil nag-e-exam kayo eh. Baka naman mag-spoon feeding na lahat yan. Okay naman, dahil maganda naman din na i-present to Bishop Carmina yung mga verses na nandun para na rin for widening your knowledge about the questions. Ngayon, dito sa 12, patunayan na ang totoong isa na uring Diyos ay tatlong magkakabukod na persona. Prove that the truly biblical God is a Trinity. Kung biblical yan, merong verse na specific dyan. Kaya lang, ang nagtala lang yan, the old version of the King James 1911. Kauna-unahan version in English, the King James version 1911 edition. Yung ibang translations, inilagay lang sa footnotes yun. Ang katwiran nila, kaya inilagay sa footnotes yung tungkol sa Trinity, sa verse na yon, ang kanilang kinakatwiran, nung daw matuklasan yung tungkol sa manuscript no, yung sinulat sa kamay, yung pinasulat ng Panginoon doon, sa New Testament yun ay later on na lang nahukay. Kaya ang ginawa nila, nung matuklasan na yun, sa footnotes inilagay. Pero ang King James, talagang inilagay na version. Na meron talagang tatlong persona na iisang uring Diyos. Ngayon, yung tatlong persona na yan, na isang uring Diyos, teaching ng Trinity yung uri ng Diyos at saka bilang ng Diyos. Yung bilang na isa ron ay tumutukoy sa uri. Yung bilang na tatlo, in their differences or in their distinct persons. Tatlo sila talaga. Yan ang hindi matanggap ng ibang churches dito sa atin. Ang maaaring dahilan, hindi nila sinasaliksik. United Pentecostals, isa lang ang persona ng Diyos Father lang yun na in different manifestations. Sa Katoliko naman, they believe in the Trinity, but kanilang paniniwala sa Trinity, kuminsan, nagiging taliwas dahil Sagrada Pamilya. Pag Sagrada Pamilya, kasama si Jose si Maria. Paano naging Trinity yun? Tao yung dalawa doon. Sagrada Pamilya. Ewan ko kung ang English doon Sagrada Sacred Family o ano man yun. Mali yun. In eternity, the Trinity exists without beginning, neither ending. Tatlo na sila to. Ngayon, merong paraan dyan, logical explanation. Noong nakaraan, kung hindi ako nagkakamali,
nag-demonstrate na rito eh. 3 baso. Matatandang ba? Sino ba nag-demonstrate ng 3 basong magkakapareho? Noong una nating convention. O, ngayon, pag parehong-pareho silang sa isang uri, 3 na magkakapareho ng uri, yan, walang pagkakaiba. Pero in their functions, doon talagang may pagkakaiba. In their personality, sa kanilang distinct personality, merong pagkakaiba doon. O, yung bang ama, tatanungin ko kayo, meron bang self-revelation siya ng kanyang sarili na, I am God the Father? Nagsalita ba ng gano'n yung ama na nasulat? Wala. Nagsalita ba Holy Spirit na I am the Holy Spirit sent by the Father in the name of Jesus? Wala rin. Sa madaling pag-unawa, walang I am na pagpapakilala ng sarili ang Ama maging ang Holy Spirit. Simplihan na natin ang gano'n. Lahat ng may I am dyan, mula sa Old Testament hanggang New Testament, na nagpahayag ng I am, na with different characteristics sa pagiging I am. Yung kinanta natin dyan kanina, characteristics ni Lord yun, Jehovah Rapha, Jehovah Nisi, Jehovah Shalom, yung Jehovah Chikenu, marami yun kanyang characteristics na yun. Sa Old Testament, napakarami din yung I am dyan. Yung iba, kaya hindi matanggap itong ating teaching nito. Wala pa raw si Jesus sa Old Testament. Hanggang ngayon, marami pang nagsasabi ng gano'n. Kailangan malinaw sa atin yun eh. Dahil, tingnan nyo lang, kung yung Ama ay nasa Old Testament na, sabi ng Panginoon sa creation, tungkol sa creation, thus says the Lord, thy God, thy Redeemer. Thy Redeemer, Isaiah 44:24. Who formed you from the womb? Who makes all things? Who stretched out the heavens alone? And who spread, who laid down the foundation of the earth by myself. Myself. Sabihin nila, Father yun. Eh ngayon, hindi nila kasi alam ang functions ng 3. Sino ba gumaganap na Redeemer among the 3? Only the Lord Jesus Christ. Kaya, ang nag-claim na siya yung lumikha na yun ng lahat ng bagay mag-isa, si Lord Jesus yun. Sa Old Testament pala, nagpapahayag na siya ng mag-isa yun. Aba, yung iba, hanggang ngayon, Creator pa rin daw talaga ang Father. O, kaya sa kanilang 3, sa pagpapatunay na ang 3 persona ay talagang 3, meron din nagturo ng mali. If I remember it right, si Bill Bright ng Campus Crusades for Christ. Yan ay ang Trinity. Madaling paliwanag yan. Kumuha kayo ng itlog na nilaga. O, nilaga pa. Hindi ba yung balat, matigas? Yung puti, malambot na yun. Saka yung yolk, dilaw. Pero iisa yan, sama-sama yan. Ganun ang Trinity. Mali pa rin. Yung bang balat ng itlog ay kapareha ng puti. Yung puti nakakain. Yung balat hindi pwedeng kainin. Kung ang pag-uusapan lang yung pagiging isa ng itlog. Yung makakain pero madilaw-dilaw yun. Maling-mali si Bill Bright doon. Ito naman ang isa, meron naman sa akin. Brad, naunawaan ko na ngayon ang Trinity. Paano mo naunawaan? Coffee 3 in 1. Ako mali ka dyan. Bakit po? Tingnan nyo. Magkakasama yan. Kape, gatas, at asukal.
Bakit pumali? 3-in-1 yan. Tingnan mo ka po. Yung Trinity, parehong-pareho yun. Pareho pa naman kako ng gatas yung asukal. Pareho pa ng asukal yung kape. Nag-iisip siya yung mali na ho. O kaya ho kung gagamitin yung 3-in-1 sa Trinity. Tuwag-tuwag si Satanas pag ginamit mo yan. O, kita nyo na. Marami pa ang mga paliwanag dyan ng mali. Pero, tanong sa question na kayo sasagot. Alam na siguro nyo kung paano papaliwanag yan ng tama ayon sa Bible. Dahil ang dami-daming dyan verses na nagpapakilala, may Lord Jesus na uring Diyos, ayun, pero nagkatawang tao. Merong Ama na uring Diyos, hindi naman nagkatawang tao. Hindi pakikita sa lahat ng tao, sa anghel. Merong Espiritu Santo, uring Diyos, pero hindi rin makikita ng personal. Sa manifestation lang siya nahayag. O yun, napag-aralan na rin natin yun. Kaya, doon natin sa ganun ipapaliwanag sa mga tao. Pwera na itluga 3-in-1 copy dyan, pagkakaas si Jesus at saka yung tatlong persona ipapakilala natin. Kailangan, biblical tayo dyan. Yung analogy na yun, kaya lang po pwede yun. Halimbawa, yung baso, pare-pareho ng yari yung baso, pare-pareho ng size. Tanggalin niyo yung dalawa, ipakita niyo yung isa, o, pag nakita niyo isang baso nito, yung kasamang baso nito ng dalawa, para niyo na rin nakita yung dalawa. In equality, in essence, in Godhood, kung sa pagka-Diyos. Hindi pwedeng may pagkakaiba, kahit anong pagkakaiba, wala yun. Sa pagka-Diyos, iisa sa bilang yun ng pagka-Diyos. Aba, iisa sa uri ng pagka-Diyos yun, hindi sa bilang. Pag numbering ang tutukuyin bilang, tatlo sila. Kaya meron din magtatanong dyan sa inyo, kung tatlong persona Diyos ninyo, kailan ang Diyos? Kaya nagtanong na sa akin, pwede raw ma'am sagutin ang tatlong Diyos. Yun. Dahil pinakilala, sabi mo, pinakilala rin sa Bible, Diyos yung Ama. Pinakilala ni Jesus ang kanyang sarili, Diyos siya. Pinakilala ng Espiritu Santo, Diyos. Ilang Diyos sila. Pag sumagot tayo, be wise, ang sabi nga ni Lord ko. Hindi tayo sasagot ng tatlong Diyos sila, kundi tatlo na iisang uring Diyos. Huwag natin ihiwalay yung uri. Dahil wala, susunod ng tanong may mababasa ka ba dyan sa Bible may tatlong Diyos? Yun ang susunod na tanong nila rin Catchy question yun Pero pag sinabi natin, hindi, ang sagot namin dyan, tatlo sila sa bilang na iisang uring Diyos. Hindi natin sinabing tatlong Diyos, kundi iisa sa uring Diyos. Yun ang biblical. Kind, God kind. Kaya nilalagyan yung ating creed ng lagi na God kind Trinity. Meron lagi yun. Hindi nilalagyan na basta God, no? Kasi, kaya napakahalaga sa atin yun. Diyan ang pagkakahiwa-hiwalay ng maraming churches Pagdating niya sa nakakaalam ng Trinity, yung hindi nakakaalam ng Trinity, kung saan-saan napupuntang pananampalataya. Tayo, praise the Lord Jesus, natutuhan natin ito. Ngayon, nakatapos na tayo hanggang sa 12, siguro, by the blessings of the Lord, alam na ninyo sagutin lahat yan. Praise the Lord Jesus.